Sound check. Test mic. 1, 1, 2. Amen. Hallelujah. Good morning sa ating lahat. Magandang umaga po. Okay, so tayo po lahat ay makakatayo na para simulan na po natin yung ating pagsamba sa Panginoong Diyos na buhay. Tunay nga po na kay buti ng Panginoon. Amen po ba? Okay, sa umagang ito, ibibigay natin yung ating oras sa Kanya. Okay, madalas natin narinig ng linggo ay araw ng pamamahinga at araw ng Panginoon. Okay, so sa loob ng 2 hanggang 3 oras, ibibigay natin yung ating mga puso, yung ating kaluluwa sa Kanya, yung ating mga sarili. At unang-una, tayo po ngayong umagang ito ay tatanggap ng Kanyang pagpapala sa Kanyang salita. Amen po ba? Sabihin nga po natin sa katabi natin, that God is good. Okay. Tapos tanungin nga natin katabi, handa ka na bang ibigay kay Lord? Tanong nyo nga, handa ka na bang ibigay kay Lord ang buhay mo? Amen. So, sa awitin natin ito, although, alam ko karamihan sa atin, pamilya na yung kanta, ibibigay natin sa Panginoon yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating, kung anumang meron tayo sa umagang ito. Amen po ba? Amen. So, let us pray. Panginoon, salamat po Lord God sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, kami po ay narito. Handa kami nga, Panginoon Diyos, ang aming mga puso at kaluluwa, Panginoon, na ibigay sa inyo, Panginoong Hesus. Ama, maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan. Panginoon, ibigay niyo sa amin, sa paggising niyo sa amin. Araw-araw, Panginoon Diyos, ay punong-puno na nga po, Lord God, ng pagpapala. Salamat po, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ang buong kongregasyon na ito, Panginoon Diyos, na nagmamahal sa inyo, ay ibibigay ng buong puso at kaluluwa, O Lord God, ang aming mga sarili, O Lord God, ang aming pong mga puso, O Lord God. Salamat po, Panginoon. At Ama, patuloy nga po, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na tenga, O Lord God, sa pakikinig na yung banal na salita, O Lord God. Busugin mo kami, Panginoon, ng iyong salita. Busugin mo kami, Panginoon Diyos, sa iyong pag-ibig, O Lord God, ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Ito pong aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak nga po sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I praise you with all of my life. Yes, Lord. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my soul. It's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength.
with all of my life, with all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. The power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Yes, Lord.
Panginoon. Hallelujah. Kami naniniwala, Panginoon, na walang magagawa ang kaaway sa mga oras ito, Panginoon Diyos. Dahil, Panginoon, siya po ay tinalo mo na, O Lord God, doon sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for your salvation. Maraming bagay po kami, Panginoon Diyos, na dapat ipagpasalamat sa inyo. Ang buhay na ito na yung pinahiram sa amin, kalakasan, mga pagpapala, Panginoon Diyos, na aming tinatamasa, O Lord God. Baging Panginoon, kami napapasalamat sa mga pagsubok na ibinigay, O Lord God, upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging matatag, maging matibay bilang mga Kristiyano, O Lord God. At alam namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na Lord God, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Thank you, Lord. Balik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat dahil siya ay karapat dapat tumanggap ng mga ito. Amen. Let's sing before the Lord. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
shout our praises before God. Hallelujah. Ang Panginoong Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng ating papuri, ng ating pagsamba. At yan po ang iniintay ng Panginoon sa atin sa mga oras ito. Buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Iaalay natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa sa Kanya sa umagang ito. Yes, Jesus. We bless your name. We bless your name. We bless your name, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of
joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. We bless your name, so God. Oh, patuloy po namin, Panginoon Diyos, nagsisigaw ang iyong pangalan, O Lord God. Patuloy po namin, Panginoon Diyos, sa susundin ng iyong tinig, O Lord God. Patuloy po kami, Panginoon Diyos, bilang mga anak mo maglilingkod sa inyo. Yes, Lord. Yan po ang aming mga pangako sa inyo, O Lord God. Ang awitin na ito, Panginoon, na isang pangako namin sa inyo, Panginoon. Isang pangako, O Lord God, na kami po ay magtitiwala. Patuloy, O Lord God, panghahawakan, O Lord God, ang iyong mga salita. Yes, Lord. Yes, Jesus. Patuloy po namin, Panginoon Diyos, sa isisigaw ang iyong pangalan, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We bless your name, O Lord God. We praise your name, O Lord. We magnify your name, O Lord God. Panginoon, patuloy po, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng aming papuri, pagsamba, pasasalamat, O Lord God, ay binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. At lahat magsabi ng Amen and Amen and Amen.
Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Siguro po yung muna tayo sandali, tayo po ay muling manalangin sa Panginoon. Thank you, God. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat po sa biyaya, sa mga pagkain aming nakakain, sa pamilyang aming kasama, sa kalakasan, kagalingan, marami po kayong pagkapala, marami pong salamat. At salamat din po, Panginoon, sa umagang ito sapagkat kayo po ang sumama sa amin. Ang Banal na Espiritu ang siyang nanguna sa aming awitan ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Banal na Espiritu, sapagkat kayo po ang nag-anyaya sa amin, nagdala sa lugar na ito upang umawit ng pagsamba, makinig ng iyong salita, at higit sa lahat, nais mo sa pag-uwi po namin, mai-apply ang iyong mga biyaya at salita. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sapagkat kami naniniwala, hindi sa aming kakayan magtatagumpay kami. It is not by might nor by power, but by your Spirit. And we will succeed because of your Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning. May kahapon ay nakatapos yung collaboration. Tama ba yung salita ko, collaboration? Ng youth at saka ng children. Masaya. Lalo na yung mga bata ay mayroong natanggap na mga maliliit na regalo. Bakit hindi ata maliit, malaki So, maganda kaya medyo pagod yung ating ilang kabataan na naging bahagi kasi sila po ay talagang hindi lamang sila ng mga bata, nag-anyong hayop, ay pangit ata yun. Meron kasi nag-costume ng tupa, may nag-costume ng talaga yung effort. May isang kapatid nga dito, nung nakita ko yung damit, tinambakan ng bulak. So, ang ganda. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral. Kung meron kayong Biblia o kaya ay follow me as I read from the book of Philippians chapter 4, beginning from verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon sa lahat ng panahon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipakita nyo sa lahat ng tao ang inyong pagiging mapagpakumbaba. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi sa Ingles, Philippians chapter 4, verse 4, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Praise God. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito, ipamamagatan po nating peace that guards the heart. Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, peace. Ayan. Okay. Alam po ninyo, yung salitang peace sa Tagalog niyan ay kapayapaang nagbabantay sa puso. Alam po niyo, pag sinabi natin yung salitang kapayapaan, gusto ng lahat yan. Pero marami ho ang hindi nagiging payapa. Dapat yung kapayapaan na nalalaman ng mundo ay kapayapaang walang problemang na-experience. Pero alam po ninyo, ang kapayapaang galing sa Panginoon na kahit marami kang problema, kahit marami kang suliranin, nakakangiti ka pa rin. Hindi dahil baliw ka, kundi dahil alam mo na may Diyos ka na hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya. Amen po ba yan? Palapakan natin ang Panginoon. Ayan.
Tingnan mo yung katabi mo, ngitian mo, ngitian mo. Oo, maraming utang yung katabi mo. Pero ngitian mo pa rin. Yan. Praise God. Ang ating pag-aaralan ay hango sa Aklat ng Pilipos. Alam po ninyo, ang Aklat ng Philippians ay madalas hong na-quote sa mga pag-aaral ng Biblia, maging sa mga team na mga anniversary ay na-quote yung Philippians. Sapagkat doon makikita ang mga favorite verses ng marami. For example, sabi, madalas makita ito sa mga burol. Ano yun? Philippians. For to me, to live is Christ, and to die is gain. O, pwede nyo maging paborito, pero hindi sa burol, ha? Sa buhay. And then, mapapansin din natin yung Philippians chapter 4, verse 13. Anong sabi po roon? Iyon, I can do all things through Christ na nagpapalakas sa atin. Pag wala ka naman pera, ano yung paboritong verse? Philippians 4:19. Ano sabi roon? And my God will supply all your needs, all my needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. Yung binasa po natin ay galing po sa Philippians chapter 4, nakasama po yung binanggit po natin. Ngayon, maaaring sabihin natin, siguro, nung isinusulat ito ni Apostol Pablo, nandoon siya sa isang magandang scenery. Siguro nasa tabi ng bundok, siguro nasa tabing dagat. Ganado siyang magsulat ng liham na ito na ipadadala niya sa mga mananampalataya sa Philippians, sa Pilipos, o maging sa ating panahon na karating. Pero ang totoo, nung isulat po ni Apostol Pablo, ang Philippians, nasa kulungan po siya. Maaaring sabihin natin, paano makapagsusulat ng ganyang kagandang mga salita ang nakakulong? Sapagkat kilala ni Pablo kung sino ang nagdidikta sa kanya. Amen po ba yon? Okay, pag-aralan po natin sa umagang ito ang ating paksa. Una, sabi po dyan, sa pagbungad po na salita ni Pablo, rejoice in the Lord always. Magalak kayo sa Panginoon lagi o sa lahat ng panahon. So, yung word na lahat ng panahon, hindi sinabing sa panahon ng maganda buhay, marami kang pera, kasusweldo mo, o yung nililigawan mo, sinagot ka kaagad. Yun yung, wow, ang saya ko talaga kasi may blessing. Pero alam po ninyo, dito makikita natin ang kagalakan na binanggit ni Pablo, yung binasa natin kanina. Tingnan po natin uli, ha? Sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Binibigyan niya ng diin, maghala kayo, maghala kayo. Sino sa inyo rito yung pag natuwa ay talagang antagal tumawa? Yung bang masaya? Diba? Yung bang masaya ka, hindi yung masaya ka lang, kundi ikukwento mo yung saya mo. Uulit-ulitin mo, masaya ko, manggagalak ako. Diba? Ganon siya. Pero ulitin ko, yung lugar kung saan isinulat ni Pablo ito, nakakulong po siya. Ayan, ang katotohanan. Pero nandoon ang kagalakan niya. Bakit? Sapagkat itong katotohanan na dapat natin tandaan, joy is not based on circumstances, but in the unchanging character of God. God is faithful. Amen po ba yun? Palapakan natin ang Diyos na yan. Napakabait talaga ng Panginoon. So, hindi nakabase yan sa sitwasyon kasi magkakamali tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo, hindi ang katulad ng kapayapaan ng sanlibutan ito. Nakita ho niya si Jesus nung siya po ay naglalakbay dun sa dagat. Dumating po yung bagyo, hindi ho ba? Dumating yung malakas na hangin. Ngayon, yung mga alagad, anong sabi ng Biblia sa mga pag-aaral natin? Bay kinakabahan sila, nagpapanik po sila. Bakit? Lulubog tayo. Bakit? Kasi alam nila yung bagyong ito, threatening ito. Papatayin tayo nito. Oo, mga eksperto tayong fisherman, pero sa nakikita natin, walang mabubuhay sa atin dito. Pero anong ginagawa ni Jesus? Nandun pa sa hulihan, anong ginagawa? Natutulog. May unan pang dala. Okay, mga inaantok dito, magdala kayo ng unan. Pwede. Okay. Okay, so ano pong nangyari? Nagkakagulo sila, natutulog naman si Jesus. Pagkatapos, yung mga naguguluhan, ginising yung nananahimik. O Jesus, ay hindi mo ba alam, mamamatay na tayo? Wala ka bang pag-aalala? Ano ginawa ni Lord?
Ay, siyempre, hindi naman, ganun ba? Ganun ba? Hindi ganun eh. Yung normal na pagising, naghikab-hikab, at pagkatapos, inayos muna yung unan, at sabay sabi, kapayapaan. Peace! Amen po ba yon? So, tabay sabi sa mga alagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Bakit kaya si Jesus, sa kabila ng mga pagsubok at problema ang pwedeng pumatay, bakit kaya siya natutulog? Alam niyo kung bakit? Nagdasal kaya siya sa Ama. Nagdasal kaya siya sa Diyos at nagtiwala siya. Amen po ba yon? Marami pa tayong gagawin. Marami pang biyaya ang naghihintay sa atin. Kaya tandaan mo, hindi ka pa kukunin. Tingnan mo sa katabi mo, mukhang sakitin ata yan. Hindi ka pa kukunin. Okay, kasi may pinagagawa pa ang Diyos sa atin. Amen po ba yon? Kaya tandaan po natin yan. Kaya nga, si Pedro, naalala niyo po the book of Acts? Hinuli siya. Anong ginawa kay Pedro? Inilagay dun sa dungeon. Pag sinabing dungeon, kaloob-looban, kaila-ilaliman ng kulungan. Walang bintana iyon. Meron pang mga nakatinikala at pagkatapos may bantay pang gwardiya sa loob at dun sa labas. Makakakawala ka ba doon? Wala kami kang haharapin. Pero anong ginagawa ni Pedro nung gabi na yon? Dahil bukas, lilitisin na siya. Siya ba'y hindi mapagkatulog? Anong ginawa? Anong ginawa? Nagpe-pray. Ano pang ginagawa? Ay tulog na tulog. Basahin po ninyo. Tulog na tulog po siya. Amen? Sino rito hindi nakakatulog? Yung madalang, yung konti ang tulog. Mas maganda kaysa walang gising. Okay. Tama ho ba yan? Okay. So tulog na tulog siya. At pagkatapos, anong ginagawa ng church? Nagdarasal kay Lord sa Diyos ng pagpapala at ng kapayapaan. Anong nangyari? Nagpadala ang Diyos ng angel. Anong ginawa ng angel? Ginising pa si Pedro kasi tulog mantika. Amen po ba yon? Tumingin ka sa katabi mo, tulog mantika. Ayan ha? So yung talagang tulog, ginising ng angel, hindi alam ang nangyayari kasi sa sobrang tulog, kaala niya nananaginip pa rin siya. And to make the long story short, siya po ay nakaalpas, nakalaya, at napunta doon sa piling ng mga ka-fellowship na church sapagkat ang Diyos ho ang kanyang kalakasan at nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Amen po ba yon? Kaya kahit marami tayong problema, ipagdasal mo. Ang Diyos ng kapayapaan ang magsasabing, pumayapa ka, ako bahala dyan. Kasi makukulong ako, hayaan mo na, basta sasamahan na lang kita. Kasi habang meron kang duda, yung meron kasi ay talagang mahihirapan ka. Pero kung sasabihin mo, Lord, payapa ako, ano man ang mangyari, kung payagan mo ito, okay lang, kasi ikaw naman ang kasama ko. Ay palagay ko, ano man pagsubok na dumating sa atin, makakatulog ka. Amen po ba yan? Wow. So, peace that guards the heart. Magandang maunawaan po natin kasi ang dami hindi mapagkatulog ngayon sa dami ng pagsubok at problema. Ang tanong, can we praise God even when life is hard? Tayo ho ba ay, tawag dito, tayo pa rin ho ba yung kapagpupuri pa rin sa Panginoon sa kabila ng maraming mabibigat na sitwasyon na dumadating sa ating buhay? Ang sagot natin, siyempre, oo. Bakit? Sapagkat meron tayong Diyos na kahit kailan ay hindi nagpapabaya sa atin. Amen po ba yun? At tandaan po natin na meron tayong Diyos na nagmahal sa atin, na sa sobrang pagmamahal ng Ama sa atin, nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Sino po yon? Sino po yon? Si Jesus. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sabihin sa iyong pumanatag ka, pumayapa ka. Kaya nga ang pangalan ni Jesus, bagamat siya po ay binanggit na tagapagligtas, isa ho sa tawag sa kanya ay Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya nakita ho natin kahit may problema at pagsubok, praise the Lord, hallelujah. Humihingi ka ng biyaya, wala pang dumating. Salamat Lord, wala pa siguro, baka na-traffic lang. Amen po ba yon? May nagsasabi sa iyo, ang pangit-pangit mo, thank you Lord, salamat. Kasi habang ko'y papaganda, pumapangit naman yun, nagbubuli sa akin. O kaya naman, iniyahanda pa ako ng Diyos.
Amen? Yung mga naghahangad sa yan ng tagumpay ng pagpapala, pumanatag ka, pumayapa, niluluto pa. Lagi ko sinasabi, tumingin ka sa katabi mo, niluluto pa. Huwag kang mainip. Ha? Okay. So, next, sabi dyan, live gently because the Lord is near. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin, Jesus is coming very soon. So dito, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Lord, maging mapagpakumbaba po tayo, mamuhay tayo ng tapat, ng magalang, ng kahinahunan. Hindi yung tayo bilang Kristiyano nabubuhay tayo sa galit, sa puot, ng mga sama ng loob, ng hinanakitan. Huwag po, sapagkat kapag ganyan po ang ating buhay at puso, hindi ka mapapahinga. Hindi ka magiging payapa. Amen po ba yon? Tandaan po natin ang mga pagsubok sa buhay, ito po'y sustansya talaga ng buhay. Pag nakita mo na ang mga pagsubok na ito ay sustansya ng buhay, masasaktan ka, mahihirapan ka, pero alam mo sa dulo, ang tagumpay isa sa iyo. Amen po ba yan? Okay, pagpatuloy po natin. Sabi rito, let everyone see that you are gentle and kind. The Lord is coming. So, ano ibig sabihin? Dapat yung pagiging gentle daw ay nakikita po ng ano? Ng lahat. Kaya bilang Kristiyano, yung hindi ka pa nagsasalita, pero nakikita sa itsura mo na ikaw ay isang pagpapala, nakikita ang kahinahunan sa kabila ng pagsubok at problema, ang laking pangungusap na noon sa kapwa mo. Amen po ba yon? Subukan mo, pag kami nasa salubong kang nakangiti, napapangiti ka rin. Lalo na kapag binabati ka nung nakangiti. Pero pag nakasalubong ka ng nakangiwi, palagi ko mapapangiwi ka pa rin. Pag may nakikita ka nakatingala, may time na papatingala ka. Ba't ka tumingala? Kasi nakatingala siya. Kaya yung pagiging gentle, pagiging mapagpakumbaba, nakakahawa at nakagagaya. Kaya kahit maraming pagsubok ang problema na dumating sa buhay natin, ngumiti ka. Bakit? Sapagkat may Diyos ng kapayapaan na nangakong sasaiyo ako. Ang tanong uli, how do we treat people in difficult times? Kasi talagang may mga panahon na mga difficult times, may mga taong natutuwa sa atin, mga gumagawa ng mali sa atin, paano natin sila babalikan? Paano natin sila pakikitunguhan? Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, be like Jesus. Anong ginagawa ni Jesus? Nagpapakumbaba. Gumaganti ng pag-ibig. Nagpapakain sa mga hindi karapat-dapat pakainin. Nagpapainom sa mga taong hindi dapat painumin. Bakit? Kasi yun po ang dapat gawin natin bilang Kristiyano, patunayan natin na sa buhay natin, payapa tayong ginagawa ito dahil alam natin si Kristo nasa sa atin. Amen po ba yon? Kaya yung pagiging Kristiyano at pagbabahagi kay Kristo, lagi natin binibigyan ng diin, ay hindi lamang sa galing ng ating pagsasalita, kundi sa bumumuhay dapat nakikita. Kaya pag sinabi mo doon sa sinesharean mo, born again ako, Kristiyano ako, nasaan? Kasi hinahanap. Amen po ba yon? Kaya mahalaga kapag may mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda, ipanalangin natin. Sabi nga, pakainin mo yung mga kaaway mo. Ang point doon, huwag kayong maggantihan. Ulitin ko, isang ganti lamang ang pinapayagan ng Diyos, yung ganti ng pagmamahal. Halapakan natin ang Lord dyan. Kung wala si Lord sa buhay natin, hindi natin magagawa yan. Sumunod, replace anxiety with prayer. Alam po ninyo, pag sinabing anxiety, ito yung mga gumugulo sa ating isipan. Ang sabi nga ng Bible ay ganito. Anong sabi ng Philippians chapter 4 verse 4 sa Message Bible? Don't fret or worry. Instead of worrying, ang sabi? Pray. Pag ikaw'y nag-aalala, kapag ikaw ay nakakaroon ng mga pagdududa, manalangin ka. Yung pag-aalala mo ay i-convert mo na kaysa mag-alala ako at magsabing paano na kaya bukas, mamamatay na yata ako, wala na akong biyaya, ay sa halip na ganon, ipanalangin mo yung damdamin mo. Amen po ba yon? Tandaan po natin na walang anak ng Diyos na pinabayaan ng Diyos.
Walang anak ng Diyos na nagdasal na nalangin na hindi pinakinggan ng Diyos. At higit sa lahat, sinasagot ka ng Diyos. Tumingin ka sa katabi mo na maraming panalangin siguro, sabi mo, sinagot ka na ng Diyos. Yan po yung spirit. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concern. Ang ibig sabihin, turn every concern into a conversation with God. God, Diyos ko, Ama, Anak, kaibigan, usap po tayo. Amen? Kaya alam niyo, maraming Christian, baka kayo din, hindi makapagdasal. Kasi ang dasal na alam natin, huluhod, iiyak. Bagamat kasama po yun, pero ang pagdarasal ay isang relasyon na dapat kausap mo siya bilang kaibigan mo. God, ang bigat po ng problema ko ngayon, usap po tayo. Di maupo ka. Tapos makipag-usap ka sa kanya, makipagkwentuhan ka. Amen po ba yun? Magugulat ka ang Lord na ngusap, sumutugon. Minsan may pagkakataon tumutugon ng Diyos sa mga pangarap, panaginip. Pero mas madalas sa salita niya. Kaya pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, mahalaga may Bible kang dala at saka notebook. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kasi pag ang Diyos ay pansin sa Biblia, pag nangusap ang Lord, isulat mo. Pansin sa Bible. Kaya pagka nagko-quote ang mga men of God sa Bible, it is written, may nagsulat. Kaya mahalaga, sinusulat natin yung mga pangako ng Diyos o yung salita ng Diyos na nangusap sa atin. Ay yung rep namin, sa misis ko, kung papuntahan ninyo yung rep, huwag nyo lang buksan. Sa labas o puro rep magnet. Pagkatapos doon sa bawat isa, may nakadikit siyang mga salita. Walang lugi na naglingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? Mga ganun ba? Napakahalaga ho sa buhay natin yan. Kasi magpapaalala sa atin niya. Kaya ang aking request sa ating lahat, magkaroon kayo ng Bible the book. Sino rito may Bible the book? Huwag yung cellphone. Ang cellphone niyo, pag na-virus, ala na. Iba yung libro. Kasi ang libro, pwede mong ilagyan ng touch and go. Hindi na ba-virus yung libro. Hindi, pansinin niyo, iwanan mo yung Bible, the book, yung cellphone mo na iwanan, ano yung nanakawin? Ano yung nanakawin? Cellphone mo. Ang Bible, napaka-safe yung book. Kaya, read your Bible. Dapat may Bible the book tayo. Kaya kung wala po kayong Bible book, mamili po kayo. Amen po ba yan? Amen po ba yan? Tumingin ka sa katabi mo. Mamili ka. Amen. Wala bang libre sa church? Ha? Mamili ka. Maganda yung pinaghihirapan. Binibili talaga. Okay. Huwag kang mabalisa o mag-alala. Sabi ng Message Tagalog, sa halip na mabalisa, manalangin ka. Hayaan mong maging panalangin ang iyong alalahanin. Sabihin mo sa Diyos ang lahat ng nasa puso mo. Kalakip ang pasasalamat. Sabihin natin, salamat po, Panginoon. Alam niyo, dapat mga Christian, ugaliin natin maging mapagpasalamat sa Diyos. Yung wala pa yung blessing, nagpapasalamat ka na, ang Diyos tuwang-tuwa sa mga ganyan. Kaya pasin niyo sa Biblia, laging in the book of Psalm, laging ang simula ng mga aklat, enter into His gates with thanksgiving in your heart. Laging may pasasalamat. Kumbaga sa computer, enter with the password, thank you. Amen po ba yun? Kaya lagi magpasalamat yung pagising mo sa umaga, hi, thank you Lord, sa kabila ng aking mga problema at pagsubok, gising pa po ako. Salamat po. Nakita mo yung ibon? Salamat po Lord sa ibon na lumilipad. Salamat po sa mga halamang buhay pa hanggang ngayon. Salamat po sa pagkain nakakain ko pa. Kasi ang daming gustong kumain, di makakain na walang gana. Yung may gana, walang makain. Di blessing na may gana ka. Amen po ba yan? So kailangan maging mapagpasalamat tayo. Si Pablo, nakakulong siya, pero salamat Panginoon. Nilalatig ko siya, salamat po Panginoon. Kaya nga may verse na binanggit siya na nakatatak sa aking katawan ang pagiging Kristiyano. Hindi lang spiritually speaking, kundi latay talaga. Ting makikita niyo yung latay sa kanyang leeg. Ito, latay ito, no, ipinangaral ko si Kristo.
Meron siyang saksak dito. Ay, ito, sinaksak ako habang nagpapatutungkol kay Kristo. Sino sa inyo may mga latay, may mga sugat? Ay, ito, tinapya, sa kachichismis ko, tinaga ako. Ang pangit naman. Di ba, pag meron kang marka, nahahalata. Kaya sabi ni Pablo, meron akong mark ni God. Dapat may marka tayo ni Kristo. Hindi lamang marka na spiritually, kundi markang nakikita sa ating mga panlabas na kaanyuan din. Amen? Amen po ba yon? So mahalaga po yan, kaya natural lang sa atin mga may pagsubok. Ang tanong, what anxieties do we need to surrender today? Ano yung mga anxiety? Ano ba yung mga alalahanin na dapat nating isuko sa Panginoon? Alam po niyo, pag salitang alalahanin, madalas naman yun at yun din eh. Ano ba yung madalas na alalahanin natin araw-araw? Kayo nakakaalam niyan. Ang inaalala ko, pambayad ng kuryente tsaka tubig. Ako, alalahanin ko yung aking asawa, katigas-tigas ng ulo. Yung aking anak, alalahanin ko rin niya, nag-aaral siya, pero bakit ang baba ng grade? Mga ganyan, mga alalahanin ibigay natin, isuko natin sa Lord. Kasi pag sinuko mo, sasabihin ni Lord, ito, yung kagaanan bibigay ko sa iyo. Ano sabi ng Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin. Ay kaya pala nabibigatan ka hanggang ngayon, wala kang katuwang. Wala kang katulong. Hindi, nandiyan naman ang asawa ko, nandiyan ang anak mo. Napapagod din yan, nagkukulang din yan. Dapat ang katulong natin at katuwang natin sa buhay, si God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya dapat araw-araw nagdadasal kayo bago kayo magtrabaho, bago matulog. Nagdadasal, hinihingi ang gabay ng Panginoon sapagkat siya ho ang magandang katuwang natin. Maging sa negosyo, magandang siya ang kapartner sa negosyo. Amen? Kaya ho yung word na pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you, kasi siya lang talaga, sa Kanya lang may forever. Amen po ba yun? O ba't sabay tingin ka sa asawa mo? Ha? Ay, kasi itong asawa ko, hindi ko alam kung forever lang ito. Si Lord talaga may forever. Okay. Patuloy po natin. Ano bang sabi diyan? Receive God's guarding peace. Tanggapin natin. Alam po ninyo, tanggapin ang kapayapaang nagbabantay mula sa puso. Kasi ang pangako ng Diyos sa atin, babantayan niya ang puso't isipan mo. Amen po ba yan? Sabi nga ng Bible verse ulit, and the peace of God, pag ginawa natin na sa kabila ng lahat, nagagalak tayo, nagtitiwala tayo sa kabila ng mga pagsubok, tsaka palang papasok yung kapayapaan ng Diyos sa puso natin, sa buhay natin, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tandaan, God's peace protects us when we trust Him. Naalala ko yung isang estudyanteng Kristiyano, na nag-e-exam, napakabigat ng exam talagang matindi. Yung ibang kasamang nag-e-exam, kinakabahan, ninenervyos. Sino sa inyo pag ninenervyos, nagkakaroon ng yung manifestation. Sino sa inyo pag ninenervyos, sumasakit yung tiyan? Diba? Yung ganito. Tama ba yan? Yung iba naman sa inyo, pag ninenervyos, namumutla. Yung iba naman, pag ninenervyos, hindi mapakali. Ano pa? Ano pang nangyayari sa nakikita niyo ninenervyos? Namamanhid. Napupupo. Hindi, may ganun talaga yun. Kaya iba, nagdadala ng diatabs pag nagte-take ng exam. Pero yung estudyanteng ito, habang nag-e-exam siya, alam po ninyo, panatag po siya. Payapa siya. Tinanong siya nung isa, sabi sa kanya ay ganito, bakit hindi ka kinakabahan? Kami lahat kinakabahan. Ang sagot niya ganito, sabi niya, ginagawa ko kasi ang aking bahagi at ipinapaubaya ko na sa Diyos ang resulta. Amen po ba yun? Ginagawa ko ang aking makakaya, Diyos nang bahala sa susunod na kabanata. May mga pagkakataon kasi pinapagpasa Diyos natin pero wala ka pang ginagawa.
Gawin mo yung pinagagawa niya. Kahit parang mahirap, parang hindi gawin mo. Pero habang ginagawa mo, magugulat ka, magtatagumpay ka kasi sinasamahan ka ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ayaw po ng Diyos nung walang ginagawa. Tandaan natin. Kaya ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ibig sabihin na wala na tayong problema. Ibig sabihin, alam nating nasa kamay ng Diyos ang lahat ng kasagutan. Sumunod. Renew your thinking. Kaya alam niyo dun sa Romans chapter 12, verse 2, kung di ako nagkakamali. At sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. Do not conform, but be transformed by the renewing of your mind. Ang ibig sabihin kasi, dahil matagal na tayo nakatira sa mundo, yung ating kaisipan ay nagiging makamundong kaisipan. Ang mundo, lagi nakabase sa kita, nakabase sa pera, nakabase sa material na bagay. Kaya, feeling mo, pag wala ka noon, talunan ka. Feeling mo, kawawa ka. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi ganun ang dapat maging kaisipan natin. Sapagkat pag ang ating kaisipan ay inisip natin na ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay gagawin ko, magagawa ko, hindi ako mag-iisip ng negatibo, Diyos na bahala. Marami nagsasabi sa atin ng pangit ka. Sino rito nasabihan na ng pangit? Kung di ka pa nasabihan, sasabihan kita ngayong pangit ka. Amen? Pero, dapat, kung may nagsasabi tayo sa atin ng mga bagay na pangit, dapat merong laman ng ating isipan na hindi nakabase doon sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Kasi lulungkot ka. Amen? Pag sinabing, pangit ka, hindi ka maganda, anong isasagot mo based sa Bible? Hindi totoo yan. Hindi pa lang ako full developed. O, di ba? Mukha kang pitos. Oo, pero darating ang panahon, lalaki din ako. Amen po ba yon? Kailangan ganong mag-isip ang Christian. Kasi pag ang isip mo, binuli ka sa school, ganito ka, hindi ka na magpapatuloy kasi binubuli ka. Yung mga nambubuli, yan yung walang patutunguhan. Pero yung mga binubuli, alam niyo ang magandang salita sa buli? Hindi bully yan, challenge yan. Tumingin ka sa katabi mo, china-challenge ka lang. Amen? Alam po niya bilang Kristiyano, everyday, china-challenge tayo. Yung ating pananampalataya, yung ating tiyaga, yung pag-ibig natin, china-challenge yan. Kaya yung pag-aasawa, for better or for worse, for sickness and health, till death do us part. Challenge yan. Hindi sinabing mamahalin kita hanggang better lang at pag worse na, bahala ka na. Hindi hanggang kamatayan, mauna ka na, bata pa ako, mag-asawa ko uli. Hindi ganun. Kaya ang pag-aasawa ay isang desisyon na galing sa puso't isipan na kahit anong marinig at makita mo, pangahawakan mo yung pangako. Amen po ba yun? Kaya sabi ni Pablo, siguro nasa kulungan siya, ang lakas mong sumulat ng mga letter, hindi ka na nakahiya. Paano ka magiging inspirasyon? Nakakulong ka. Pero makita natin, anong sabi niya? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ibig sabihin, ang kailangan yung laman ng isip natin ay yung mga bagay na nakatutulong sa atin biblically. Amen? Spiritual. Alam po niyo, mahalaga po sa Christian kasi talagang hanggang nasa mundo ka, kakawawain ka, lalo na pag Kristiyano ka. Amen po ba yan? Yung bang pagka mayroong mga pagkakataon sa buhay natin, na pagka may nararamdaman ka at nanonood ka ng mga TV, minsan sa YouTube, sumasakit ang tiyan ko. Ano kayang dahilan? Minsan makikita mo, may sakit ka sa kanyan, meron kang colon cancer, kaya hindi ako mahilig sa social media. Sa balita, hindi ako masyadong mahilig. Maiinis ka ay. Minsan, kinukuha ko yung buod ng kwento, pero yung mga awayan ba sa gobyerno, hindi ako masyadong mapagpanood kasi ikot, yun at yun din eh. Manonood ka pa ng mga telenovela o mga nobela sa TV, Channel 7 o Channel,
mga tema. Paghihiganti. Di ba pansin ninyo, kinakawawa. Gaganti. Di ba? Yung asawa ng asawa ko. Yung, yung mga, naku, kaya ako hindi ako, ang paborito kong pelikula, pagka ako'y gusto kong matawa, Mr. Bean. Kahit mukha siyang tanga. Yung bang, yung, gusto ko yung ganon. Amen? At pag nanonood naman ako ng action, gusto ko may kasaysayan, hindi lang basta birahan. Minsan sabihin ng asawa ko, alam ba naman niya, puro barilan niya yung gusto mo. Hindi, mga World War II to, nauunawaan ko yun. Ganyan ba? Kasi gusto ko may kasaysayan. Kung manonood ka, paulit-ulit lang yung mga nangyayari na napapanood. So, ibig sabihin, kapag mga bagay na ating naiisip ay mga bagay na hindi nakatutulong, palayasin natin, reviewin natin. Amen po ba yan? Kasi ang dami, kaya pag nanonood ka, madalas, minsan tahimik ang buhay yung mag-asawa. Nanood ka ng TV. Halimbawa, yung asawa mo, napakasipag sa trabaho, laging ginagabi. Pinagkakabi mo, pag I love you, napakasipag talaga ng asawa. Nanood ka ng telenovela. Ganun na ganun. Yung pala may kalaguyo. Di ba? Pasinin mo. Dati pinagkakape mo. Saan ka galing? Lalo na pag hindi ininom ng kape. Siguro may iba ka ng kinakapihan, ano? kaya yung ganun ba, kaya may mga basa lang ako ng Bible, basa ako ng mga books, kahit mga books. Hindi ako masyado sa social media. Nanonood ako sa Netflix, pero pinipili ko yung hindi ako mahilig dun sa yung mga, kasi hindi makatutulong sa atin. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Kaya alam niyo dun sa, merong nga isang simbahan, yung anak daw na maliit, naposes ng evil. Na-demon possess yung bata. Talagang, ngayon, nung tanungin, ang nagkwento sa amin dito, JIL yun eh. Ano bang dahilan? Bakit yung bata ay naging ganyan? Kasi ang lagi niyang sinasabi sa bibig, yung pinapanood na Encantadia, Abisala, ano ba yung mga yan? Yung mga ganun ba? Lagi binabanggit ng bata, ay meron palang evil spirit behind doon sa ganung. Kaya yung panonood natin, minsan yung bibig natin, nagagam. Pero pag palabas ka ng Biblia, pag may problema ka, yung Biblia ang binasa mo. Kaya sabi ng Banal na Espiritu, ipapaalala ko sa inyo. Alin yung binabasa mo. Kung minapanood mo mga hindi maganda, ipapaalala yung hindi maganda. Amen po ba yan? Nakuha po ba natin? Okay. So, pagpatuloy po natin. Meron po ba kayo natututuhan? Okay, reminder po ito. Sabi ng Tagalog, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ayan. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid. Ito bang iniisip ko, malinis o marumi? Kaibig-ibig ba ito? Kahit yung talagang kagalit-galit, kagalang-galang, ang tanong natin ay ito ulit. What are we feeding our minds? Yung mga balita, yung mga chismis, yung mga takot. Sino rito mahilig ba nood ng mga nakakatakot na film? Huwag kayong manood. Alam niyo, pag nanonood kayo na nakakatakot, yung nakakatakot, nagpapahina ng kaluluwa yun, ng spirito. Ako hindi ako nanonood ng ganun eh. Minsan sinubukan ko, ano ba, kasi tinuod ng manood ng yung Amityville ba yun? Aba, nung nanood ako, hindi ako makapag-CR eh. Kasi may lumalabas na kamay doon. Ay, pag nagsisi ako, sumisi. Ay, mula nakaka-apekto, Christian ka na Kaya huwag tayo masyadong manonood at makikinig ng mga hindi nakatutulong. Biblia ang basahin mo, makinig ka sa mga online, makinig ka sa mga salita ng Panginoon yung nakaka-encourage kahit hindi biblical pero nagbibigay ng inspirasyon. Amen? Hindi yung mga usapang chismisan. Ayan. Okay. Tignan natin. Practice what you know. So, kaya ano sabi ni Pablo? Kasi kahit anong marinig mo ng mga mensahe, alam nyo sa church natin, marami na tayong mensaheng napakinggan. May nag-preach na Amerikano, Hapon, Koreano, may nag-preach ng Bisaya, Kapampangan, may nag-preach ng, marami na, di ho ba? Marami na nag-preach. Ngayon, walang problema sa preaching, walang problema sa salita. Ang problema, pinapractice mo ba yung napapakinggan mo?
Amen po ba yun? Kaya sabi ni Pablo, sa kanyang dulo ng sulat niya, what you have learned, or natanggap, natutuhan, narinig, nakita, gawin ninyo. Pag sa Biblia, napag-aralan ng linggo, maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Maging handa tayo. Pag narinig niyo sa preaching na magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan, patawarin ninyo. Amen po ba yon? Kasi pag hindi natin ginawa yon, nakinig lang tayo ng message, pero hindi message ang naparingkinggan mo. Bali-balita lang. Hindi church fellowship ang pinuntahan mo, social gathering lang. Amen? Minsan pag pupunta tayo ng church, ang gusto mong mensahe na marinig mo, yung nakakatawa. Minsan meron ding hindi nakakatawa, nakakasakit. Sapagkat ang mensahe ni Lord ay hindi masahe. Pag ang gusto mo, massage, doon ka sa massage parlor. Pero kung message ang gusto mo, tama ang pinuntahan mo. Amen po ba yon? Kaya pag nakarinig tayo ng mga salitang parang, teka, parang atang, hindi, kay Lord talaga yon. Amen po ba yon? Sapagkat ang Diyos gumagamit ng kutungkod para alalayan ka at gumagamit ng pamalo pag matigas ang ulo mo. Parehong ginagamit ng Diyos yan. Okay, so tingnan natin. And the God of peace will be with you. So sa ating pinag-aralan, daanan po natin. Anong sabi diyan? Choose joy daily. Pinipili ang magalak, hindi ito optional. Gusto kong mag-ibala, hindi. Piliin mo tuwing umaga. Nagagalak ako sa Panginoon. Kaya yung kanta natin, my life is in you, Lord. Anong saan pa ba? My hope is in, piliin mo. Amen? Yung pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mata, kailangan, o pagbukas ng iyong mga bintana, ang sabihin mo, habang humihigop ka ng kape, salamat Lord sa umagang pagpapala kay ganda at maraming blessing na naghihintay sa akin sa buong maghapon na ito kasi kasama po kita. Halapakan natin ang Panginoon doon. Yan! Hindi yung pagbukas mo ng binta, sino na naman kayang mambuwisit sa akin sa araw na ito? Yung hindi gano'n, wag. Smile habang ikay nagkakape. Okay, okay, nagtsatsaa. Sumunod. Turn your worry into prayer. Yung ating binasa kanina. Tell God everything with thanksgiving. Salabihin mo sa lahat ng kailangan mo. Lord, may problema ko sa ganito, may sitwasyong ganito. Sabihin mo sa Kanya, huwag kang mahiya. Amen? Sabihin mo sa Kanya ng puso sa puso. Yung bang hindi ka lang nananalangin, kundi nakikipag-usap ka sa Kanya bilang kaibigan. Kakita niyo ibang kaibigan sa magulang? Sino rito may mga kaibigan? Di ba pag may kaibigan kayo, hindi mo masabi sa magulang mo, nasasabi mo? Kasi iba yung friend eh. Tama ba yon? Kaya minsan pag may mga sitwasyon na ang mga bata medyo napalya, namali. Sinong una nakakaalam? Kaibigan. Bakit hindi sa nanay? Eh, bubunga nga ang kakagat. Tama ba? Di ba? Ang landi-landi mo talagang bata ka. Bata-bata mo pa, napagkanya ka na. Sumagot ka na. Bakit mama? Ang landi nyo rin kaya? Naku, walang katapos yung balikan ng mga kalandian na salitaan. So, pag may pag-aalala, ipanalangin mo muna. Susugudin ko siya! Hindi, magdasal ka muna bago mo masugod. Tingnan mo si Peter. Panginoon, mananaga na po ba kami? Mananaga na po kami. Ay, nanaga nga siya eh. Anong sabi niyo? Isalong mo yung tabak. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. So, hindi ka looban ng Diyos, pag may pagsubok, bigat ng loob, kainitan ng ulo, manunugod ka kaagad. Turn your worry, your anger, into prayer. Amen po ba yan? Okay, so maganda pong ginagawa yan. Yan ang sabi ni Pablo. And trust that God's peace will protect you from fear. Trust that God's peace will protect you from fear. And practice godly living. Put the word into action. Alam po ninyo, mag-share po ako. Ito, may mga testimony. Testimony ko ulit sa buhay namin.
Alam ko may mga testimony rin kayo, pwede nyo i-share. Alam nyo, pagka Sunday service o Sunday celebration, pwede nyo po kaming kalabitin. Pastor, okay, i-text, Pastor, gusto ko po magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Pwede. Amen po ba yon? Wala na tayo nagtitestimony rito ay. Kaya pwede ho, kanya may mga blessing kayo na dumating at problemang nasolusyonan o ano man yan, tumayo kayo sa harapan at ibahagi ninyo ang kabutihan ng Diyos. Kasi pastor, wala pang blessing. Pero habang ibinabahagi mo yung sitwasyon, yung blessing ng Diyos, dumadating yan. Amen? Pero siyempre, pag mag-testimony ka, testimony talaga, hindi yung daing. Yung iba, hindi naman testimony, daing lang pala. Ako, hoy, mayroong mabigat na problema. Kailangan ko po ng pera. Kung sino po sa inyo kinakausap ng Diyos, tumingin ka sa katabi mo, kinakausap. Hindi ganon. Manipulation. Hindi ganon, ha? Ang ibig sabihin, dapat testimony talaga. Okay. So, i-share ko yung, kasi kanina, na habang nagpipray ako, Lord, ano po ba yung, i-share mo yung buhay niyo muna, at saka yung ilang ilustrasyon. Yung misis ko, bago ko po siya naging asawa, girlfriend ko po siya. Abi, natural, ano? Okay, bago ko siya naging asawa, siyempre marami kaming pinagdaanan bago kami maging mag-boyfriend-girlfriend. Napakatindi, ano? Hindi ko nabanggitin, ang tindi-tindi talaga. Pero dahil mahal ko siya, siyempre, ganun talaga, pag nagmamahal ka, kahit na ilang bundok, dadaan. Alam niyo ba yung shortcutan dyan sa kadre? Yung shortcutan. Wala pa hong forest garden yan. Wala akong pakialam sa mga ahas. Makita ko lang siya. Ganong katindi noon. Hanggang ngayon pa rin naman. Ganun ho ba? So, at naging asawa ko naman siya. Alam po ninyo, maraming mga pagsubok dumating sa buhay namin. Pero kahit may pagsubok problema, doon sa Cadre Church kung saan kami nakatira, sa Cadre, hindi nila makitang nakasibangot kami. Kaya nga, ang dami nangungutang eh. Kasi, ganda ng suti ka, hindi mo lang alam. Ibang nagbigay ng damit, ibang nagbigay ng pantalon, ibang nagbigay ng sapatos. Kasi yung bang kasi, hindi ka dapat ipagkaingay. Ipakita mo sa itsura mo, binibless ka ni Lord. So, marami pagsubok na dumating. Isa ho sa pagsubok na dumating, yung bang, meron pa nga pa nung mag-girlfriend kami, nagkaroon yung misis ko ng yung ano ba yun? Goiter, ano? Ang tawag doon? Toxic goiter. Siyempre, makakabahan ka nun. Bakit? Pag toxic goiter, delikado yun, di ho ba? Nakakatakot din yun, yung toxic na lang. Siyempre, girlfriend ko pa rin siya, mag-asawa ko, toxic pala. So, ibig sabihin, ayoko ng ganam. Nag-pray kami kay Lord. Nag-pray siya, nag-pray. Di ba pinagaling ng Panginoon? Si Sanchez pa yung natin, ano? At tapos, naging asawa ko po siya, yung 2004, hindi ko makalimutan yon. Kasi ang mga time na ganoon, kadalasan ng mga babae, ang magiging problema sa kalusugan, nagkakaroon ng breast cancer. Dumating po sa punto sa misis ko, pinakapa niya sa akin, di ba? Aba talagang, yung matigas, ano? Matigas ako. Di talaga makapa mo talaga, may parang Ngayon, siyempre, bilang Kristiyano, ayokong asawa ko to, ayokong mawala sa akin to. Pero hindi ko pinakikita sa kanya. Alam ng misis ko, ayoko nang umiiyak. Noon, pero ngayon umiiyak na rin ako. Ayoko nang umiiyak. Pagka umiiyak ka, parang wala kang karapatang mabuhay eh. Pero ang misis ko, yung sabi namin, kapa kami lagi, di ba kinakapa natin? Pero isang araw ang sabi, kasi nagpa-check up kami kasama si Ate Aida sa Maynila. Di ba pag sinabing Maynila, accurate na. 2 beses kami napunta. Yung una, kailangan tanggalin yan, operahin yan. Siyempre, dahil nga, sabi ng doktor So, maganda kayo ng pera para sa operasyon. So, madaling salita, nangalap kami, naghanap kami sa tulong ng Lord, meron naman talaga. At may tumulong na talagang para sa operasyon. Pagdating doon sa operation, hindi ko makalimutan. Yung iba kasi hindi alam mga kwento na to Ano nangyari si Tart? Di ako, sabi ko, bago yung mangyari, si Tart, hipuin mo. Ngayon, huling hipo na natin yan. Pag may nararamdaman ka, wag mo nang hipuin. Si Lord na ang hihipo niyan mula ngayon. Nangyari po, na-hospital siya, hindi namin hinihipo pagdating doon. Di kasi nung unang hipo ng doktor, di ba? Naku, tatanggalin nga ito, laki nga ka. Minsan may iinis ka pa. Bakit kaliwala ang meron, pati kanan hinihipo siguro ganun talaga. Kaya yung mga doktor, mahilig manghipo talaga yan. Tapos, opera! Ayan.
Pera agad, ano? Ngayon, pagdating namin doon, ay di na pinagsuot na siya yung yung sira, yung damit, yung litawang yung ganon. Ay, nakaganyan, Lord, ikaw na bahala sa misis ko, ha? Huwag mo siyang kukunin. Bahala ka po. Nagtiwala, payapa kami. Hinipo mo na yon. Patapos lang kita tumatakbo yung misis ko. Nakadamit ka na ba? Wala sa lawal. Nakadamit ka. Tatakbo siya talaga. Tapos anong sabi ng misis ko? Hindi na siya ooperahin. Kasi sabi ng doktor nung hinanap, ay ba't nawala? Nawala yung bukol. Ngayon, nung nawala yung bukol, sabi ng doktor sa kanya, sinabi, yung pera niyong naipon, ipang SM mo na lang. Abay, nag-SM kami talaga. Nakabili ko ng bagong sapatos. Ang bait ng Diyos, panggamot para tanggalin yung sakit, pinambili ng bagong sapatos. Amen po ba yan? Tapos, ano nangyari? Pinanganak yung anak namin. Alam nyo, nakunan yung misis ko eh. Pastor, ba't hindi mo sinundan? Pag nakikita ko na iba, ba't di mo sinundan? Ang sagot ko na lang, mabilis kasi tumakbo. Nakunan kasi misis ko. Habang nagpapacheck up kami kay Dr. Lakap, umagos yung tuloy-tuloy na yun hanggang sa naras pa siya. Lalaki nga sana yung bata, lalaki. Pero ang ko doon, siyempre, sabi ng doktor, nahihiya. Pero sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Kasi ngayon, nangyari ito, hindi namin alam mangyayari sa susunod. Baka kaya mo pinayagan ito kasi pag lumaki ito, baka ganyan, ganito. So, ibig sabihin, sinabi ng doktor sa amin, pwede pang manganak ang misis mo pero mamimili ka. Misis mo o yung bata. Sa isip ko, may anak na akong si Kaina. Kung pipili ako ng pangalawa, kung babae uli, makakakilala ng bigotilyo. Kukunin lang sa amin to Ay, misis ko maiiwan. Misis ko pipiliin ko. Sa madaling salita, isa lang talaga anak namin. Ngayon, nung magkaanak kami, alam niyo yung kapanganakan ng anak namin, premature. Si Kaina. Ang liit, premature. Siya Lord, bakit ganoon? Nagpe-pray ako. Umisak ganun ka. Bakit dapat malusog yung anak ko? Bakit premature? Hindi pa dapat ipanganak, pinanganak na. Pero hindi siya nakaranas ng matagal na incubator. Sa madaling salita, yung anak ko, salamat, kahit maliit siya, ay talagang, ayun nga, Diyos kasi tagagalingan. Yung anak ko, maliit pa lang siya, nagkumina pa baga. Naggamot siya ng ilang buwan, tagal. So, maraming mga sitwasyon. Pagkatapos, may nangyari pa, nahulog pa yung anak namin sa upuan. Ano pa nangyari? Ayun, dinala namin sa doktor. Inoperahan, hernia. Alam niyo yung hernia? Yun po yung lus-lus ng babae. Nasa loob. Ang kausap namin, doktora Kalimbas, ipinasa kami kay Dr. Anggulo. Anggulong kausap pala nun. Pero operay ka. Wala bang munang hipo-hipo? Nahipo ko ng opera yan. Inaoperahan. So, nung naoperahan siya, makita mo, bata, dumaanas ng ganito. Kung hindi ka Kristiyano, ayoko na maglingkod, naglilingkod ako, puro ganito yung dumarating. Hindi. Sabi ko, salamat Lord God, pinahintulutan mo, pero pinagpapala mo. May sakit, pinagagaling mo. Wala, binibigyan mo. Salamat po. So, sabi na salita, na-opera yung anak namin. Nag-aral siya na nag-aral. Siya po ay nag-aral ng psychology. Tapos nakatapos siya ng na-take na exam ng psychometrician, nakapasa naman. Nag-take the exam ng guidance counselor, nakapasa naman. So dalawa yung naipasa niya at siya po yung nagtuturo. Professor na rin po siya ngayon. Yung blessing ba? Kung titignan mo, dumadaan tayo sa maraming pagsubok ng buhay pero dapat maging payapa ka. Dahil tandaan natin kapag si Jesus na siyang kapayapaan ay nasa buhay mo, dumaan ka man sa mga alon, matulog ka lang. Bakit? Kasi sa dulo nun, mararating yung kay Bilang ni Bayo. Amen? Kaya kung may mga pagsubok tayo sitwasyon sa buhay, ang bigat-bigat, iba nag-aaral pa sa atin, parang give up ka na, huwag kang susuko. Tignan mo gawin mo, laman ng isip mo, yung mga biyayang darating sa iyo na ibibigay ng Diyos. Dapat maging laman ng isip. Halimbawa, meron sa inyo rito ano bang nag-aaral ba kayo? Ano ba yung kurso mo? High school pa lang. Pero ano pangarap mo?
architecture. So ngayon pa lamang, pag architecture, isipin mo na, ako ang nagdisenyo ako ng magandang building. Sino rito yung nursing? Kung nursing ka, isipin mo, magiging may-ari ako ng ospital. Bakit naman may-ari agad? Magiging asawa ko yung may-ari eh. O yung ganun, di ba? So dapat ganun tayong mag-isip, hindi yung, kaya pag marami naliligaw sa mga babae, hayaan mong pumila sila, huwag mo sagutin agad. O kung nasagot mo na, huwag mo munang ibigay ang lahat, mag-aral mabuti. Amen? Amen po ba yon? So dapat ganun po ang gawin natin. Kaya yung aking anak, salamat sa Lord, sapagkat ang Diyos ang nagpapagaling, nagpapalakas, Diyos din ang nagpo-promote. Palapakan natin ang Panginoon. Personally, magbigay ako ng konti sa sarili ko. Nung araw po talaga kami, ay mahirap ang buhay namin talaga. Isang kahig walang matuka. Yung tatay ko, yung nanay ko, naging mag-asawa sa pagmamadali. Kasi ang nanay ko, hindi alam ang magulang, iniwalan sa ospital. Naghanap ng asawa, tatay ko nakilala. Tapos, nung naging mag-asawa sila, away doon, away dito. Doon ko nakita yung matotrauma ka. Binato ng tatay ko ng kaldero nanay ko. Talagang ang hirap. Nanay ko tumalon doon sa ikalawang palapag ng bahay, magpapakamatay. Hindi namatay eh. Ang lakas ng katawan eh. So, yung ang dami, hanggang sa dumating yung time na, nung time na ipanganak ako, sabi ng nanay ko, minsan lumapit sa akin eh, may aaminin ako sa iyo. Ano yun ay? Alam mo, dapat di ka buhay ngayon. Bakit naman? Ano bang dahilan? Tung pinagbubuntis pala ako, ano bang tawag doon? Gusto ng nanay ko mawala ako. Abortion. Ano bang ginagawa mo nung gusto mo akong ma-abort? Umiinom siya ng kortal. Ay, buti pala, hindi kortal ang pangalan ko. Nagkukortal, tumatalon siya para makunan. Ay, siyempre, hindi naman pinahintulutan ng Diyos, ipinanganak ako. Pero nung ipanganak ako sakitin. Talagang sakitin. Alam niyo yung time na, yung tatlo kami magkakapatid, sumama lang ako na ipapacheck up yung kapatid ko, yung bunso. Sumama lang ako. Ako na-confine eh. Sumama lang ako kung na-confine. Ganon katindi. Tapos, lagi ako nag-antibiotic. Walang, ang doktor. Kasi yung lola ko nagtatrabaho sa ospital, lagi nag-uuwi ng antibiotic. At yun ang sinusubukan sa akin. Kaya may mga time, kahit anong isip ko, hindi ko maisip. Kaya madalas nagsusulat ako. Yun po yung sakit ko. Nung ako'y nandun sa Manila, sabi niya, kasi nga sa sobrang antibiotic, ganun na ako. Minsan nga, dala ko yung banatin eh. Napunta ako ng SM eh. Pag-uwi ko, namasahe ako eh. Ay, naku, yung ban! May mga ganon. Iba siguro, hindi naintindihan, pero yung po talaga yung aking isip. Alam na misis ko ito eh. Pero sinusulat ko, malituhin ako. May mga pagkakalimutan. Kahit sabi mo, bakit sunod-sunod naman? Wala akong magawa. Yun talaga ako. So, ibig sabihin, dahil siguro hanggang sa lumaki ako, tapos, bobo talaga ako. Sabihin ko sa nung araw, bobo. Bobo. Pag nag-aaral ako, talagang, minsan napaturo ko sa brother ko. Tinuruan sa, turuan mo yung kapatid mong bobo. Ganyan kami, dahil bobo talaga ako. Ito, nagalit ang kuya ko, paulit bobo! May, talagang gano'n, inaamin ko na tapos, nung nag-aaral ako, duling pa. Naduduling pag ngayon ng convulsion. Pagkatapos, may mga time na tululaway din po ako noon eh. Ngayon, hindi na masyado. Yun po yung, nakita yung buhay ko, tululaway, bobo, ano. Pero sabi, salamat sa Diyos, nakita niya ako. Salamat sa Diyos, natagpuan niya ako. Pagkatapos ang nangyari doon, naging yun na broken family nga kami. Sinishare ko para sa hindi nakakaalam. Pero doon sa pagiging broken ng family namin, inalaw ng Diyos. Hindi ako makabubuo ng isang maganda kapag hindi binroken. Kailangan basagin at wasakin ang nakasanayang paniniwala at kaisipang bobo at di ka magaling, di ka matalino, mahirap na mamamatay kang kawawa. Nung binasag ni Lord John, napunta ako ng Mindanao. Ang tawag, noon po kasi nasa Mindanao, boy po ako. Pero hindi ibig sabihin, girl ako dati ha. Boy ba? Yung utos sana, boy. Ay tapos yung itong nulat ko nga, dahil nakakalimutan ko iba, naging farmer po ako. Naging logger po. Hindi vlogger logger, yung nagpuputol ng puno.
naging washer, naging, naku, ang dami-dami. Tapos nakulong pa ho ako. Naparatangan ako ng isang bagay na hindi ko ginawa. Hanggang sa binugbog ako, hinamak ako, pero doon sa kulungan na yon, hinanap ako ng Diyos. Kaya magmula noon, sabi ko, Lord, ang kapayapaan galing sa iyo at Ikaw mismo maghahanap sa mga magugulo. Salamat, Lord, magulo buhay ko, inayos mo. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya po, hanggang ngayon, sabi ko, maglilingkod ako't maglilingkod sapagkat alam ko kung sino ang pinaglilingkuran ko. Okay, magpatuloy na, matatapos na tayo. Feed your mind with God-honoring thoughts. Kailangan i-feed. Kaya yung mga pinapanood, binabasa mo, malaking hulma sa katawan natin. Alam niyo po ba yung lighthouse? Yung lighthouse po, mga kapatid, ay mayroong ginagawang tulong sa atin. Hindi po siya yung, iba nagpapapicture pa eh. Di ba? Ang ganda. Pero alam niyo, ang lighthouse ay mayroong ginagawa. Ano bang ginagawa ng lighthouse sa dagat? Napalagay niyo? Ha? Ito po ay nagsisilbing paalala at gabay sa mga mandaragat. So, ibig sabihin, makikita ho natin na ang Panginoon, siya po yung ating lighthouse. Na siya po ay laging nagpapaalala. Tumingin ka sa Kanya, paalalahanan ka. Tumingin ka sa Kanya, i-guide ka niya. Kasi pag hindi ka tumingin sa Kanya, baka mabunggo ka. Baka mapahamak ka. So, kailangan, Lord, mula ngayon, sa iyo na ako titingin. Amen po ba yan? Okay, ano pa? Security guard. Sino sa inyo ay may security guard sa bahay? Ha? Wala. Iba may security guard. Alam niyo yung security guard, anong ginagawa? Ginaguard niya para ma-secure ka. Kapag ang iyong bahay ay merong alam mong nagbabantay, maging sa iyong pagtulog, sa iyong pagpapahinga, panatag ka. Bakit? Merong security guard. Si Lord, kapag Lord, ano man ang gagawin ko, matutulog ako, magpapahinga, ikaw po ang aking seguridad, ang aking patay at ang aking patnubay. Ano pa? Yan. Naglalagay tayo ng mga susi. Bakit tayo naglalagay ng mga susi? Para para hindi makapasok agad ang magnanakaw. Lord, ikaw ang aking security lock. Kapag nilak mo puso ko, nasa iyo ako, siguradong ano man ang magtangkang pumasok, hindi niya alam ang combination ng susing ito. Amen po ba yan? Another is CCTV camera. Pag meron kang CCTV, anong ibig sabihin? Kahit anong gawin, nakikita yung kilos at galaw mo. So, alam po ninyo, may mga nangyayari minsan sa mga lugar. May nawala, tingin sa CCTV. Di ba nakikita? So si Lord, ano man ang ginagawa natin, nakikita ng Diyos yan. Amen? At sasabihin ng Diyos, oy anak ko, nakakalimot ka na ata. Medyo may nagiging pabaya ka. Ibalik mo ang tama, ibalik mo yung tamang puso sa akin. Yan ang Panginoon po natin. And, lastly, pangalawa sa lastly, the submarine captain. Sabi nung may nagtanong dun sa submarino, sa kapitan, sabi niya, hindi ka ba natatakot kapag may bagyo sa ibabaw ng dagat? Sumagot ang kapitan, hindi. Dahil nasa ilalim kami ng tubig, kung saan walang alon, tahimik at payapa. Ibig sabihin, ang kapayapaan ng Diyos ay parang katahimikan sa ilalim ng dagat. Kahit may bagyo sa labas ng ating buhay, maaari pa rin tayo magkaroon ng katahimikan sa loob ng ating puso. And, last illustration, at then aawit tayo sa Panginoon. Meron pong pinta, meron pong isang patimpalak. Bagamat alam nyo ito, nire-review natin, nagkaroon ng patimpalak na ang mananalo, kailangan magpapakita ng kapayapaan sa kanyang painting. Ang unang painting, ano makikita nyo? Maganda ba? Maganda? Ang ganda, may bahay, may ibon, may puno. Nandito ang pagpapakita ng kapayapaan. Palakpakan yung mga tao, sabi ni sigurado, ito na panalo eh. Bakit? Ay payapang-payapa sa tingin na lamang eh. Sumunod na sumali.
Payapa pa rin ba yung makikita natin? Ha? Payapa pa rin po ba? Wow, payapa. Palagay ko, second prize to eh. O kaya, baaring manalo din to eh. May ikatong sumali. Ano nakikita ko ninyo? Bay, walang kwenta yan. Paano mananalo yan? Ano nakikita natin? Kabatuhan. Kidlat. Agos ng tubig. Asa ng kapayapaang makikita mo riyan? Ba't ba sumali yan? Walang kwenta yan. Pero alam ho ba nyo? Ito ho ang nanalo. Bakit siyang nanalo? Hindi yung una, pangalawa. Kasi ang nakikita ng mga tao, yung bagyo, yung bato, yung kidlat, pero meron silang hindi nakikita. Ano hindi nila nakita? Ano? Ay, ito ho. Ano po yun? Ayan. Ano po yun? Ha? Peace in the midst of the storm. Meron ding ibon na nandun sa gitna ng mga bagyo na payapa siyang nakatira doon kasama ang kanyang pamilya. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, kahit nagkakagalo ang paligid mo, ang Diyos nasa puso mo. Amen? Kung meron tayong mga problema, pagsubok, tayo po tayo. Meron tayong mga kabigatan sa buhay. Parang iniisip mo hanggang ngayon, di ka mapakali. Tumingin tayo sa Panginoon. Pikit tayo umawit sa Panginoon bago tayo manalangin. Awitin natin mula sa ating puso na may pagtitiwala. Yes, Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, Jesus. Itaas po natin ating kamay bilang simbolo ng ating pagsasabing, Ikaw, Panginoon, Jesus, ang aming kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa inyong salita na aming napag-aralan sa araw na ito. Tunay nga po na sa gitna ng mga kaguluhan, kabiguan at pang-araw-araw na alalahanin, kayo ang aming kanlungan at kapayapaan. Salamat po dahil hindi nyo kami iniwan sa gitna ng unos. Sa halip, binigyan nyo kami ng paalala na sa kagalakan, sa panalangin, sa tamang pag-iisip at sa matuwid na pamumuhay, ang inyong kapayapaan ay sumasa amin.
Panginoon, tulungan niyo po kaming piliin ang kagalakan araw-araw. Hindi ayon sa aming damdamin, kundi ayon sa inyong katapatan. Turuan niyo po kaming isuko ang aming mga pag-aalala at palitan ito ng panalangin na may pasasalamat. Linisin ninyo ang aming isip at ituon ito sa mga bagay na totoo, marangal at kaaya-aya at higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kaming hindi lamang maging tagapakinig ng inyong salita, kundi maging tagaganap din nito, Panginoon. Hayaan po ninyong maranasan namin hindi lamang ang inyong kapayapaan, kundi ang inyong mismong presensya sa aming mga puso. Sa aming pag-uwi at paghahanap muli sa hamon ng buhay o pagharap sa hamon ng buhay, samahan niyo po kami. Bantayan niyo po ang aming puso at isipan gaya ng isang sundalo, gaya ng isang gwardiya na nagbabantay sa tarangkahan. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa inyo, O Diyos ng kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon and God bless you po. Ako po muna po tayo. Hallelujah. Sige po, palakpakan muli natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng ating mensaheng na pakinggan. Ano po? Ngayon po, dadako po tayo sa ating tinatawag na isang, sabi nga po, ito po ay isang pagsamba rin. Ano po? Isang pagsamba na kailangan nating, actually, ito po yung ating, kumbaga, dapat po ito yung palagi nating isa sa puso. Sapagkat sabi nga po ito po ay isang reminder sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse, that there will be my food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Tandaan po natin mga kapatid, sa gawain ito nga po ay yung tinatawag na, yung mga pagpapala na ninanais natin, ito po ay, diba, ito po yung tinatawag na paraan kung gusto mong maranasan yung mga pagpapala. Ano po? Kasi nga po, ito ay pangako ng Diyos at kahit kailan, ang pangako ng Diyos, palaging totoo. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, tayo pong salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, sa mga mensaheng ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, malimit kami po ay bagabag. Subalit salamat, Panginoon, dahil yung kapayapaan ay palaging nasa inyo, Panginoon, na binibigay sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga gabay na ibinibigay mo sa amin, sa mensaheng ibinibigay mo po sa amin, at sa oras na ito, Panginoon, Lord, patuloy po naming ipinapanalangin ang bawat isa. Sa mga hanap buhay na pinagkatiwala mo po sa bawat isa, sa mga pinagkukunan nila, Panginoon, Lord, salamat, dahil naniniwala kami, Panginoon, ito po iyong pinagpapala, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, na kami po ay makapagbigay ng blessing sa inyo, Lord God. Sapagkat, Lord, ito po ay isang pribileyo para sa amin, Panginoon, dahil ikaw nga po ang aming Diyos, na hindi mo na po namin kayang pantayan ang binibigay mo. Pero salamat, Lord, because inaalot mo kami na makapagbalik sa iyo, Panginoon God. Thank you, Lord, dahil naniniwala po kami sa mga binabalik po namin ito, Lord. Lord, higit na pagpapala ang binabalik mo sa amin. Lord, kulang na kulang ang mga bagay na ito. Kaya nga po sa oras na ito pa lang, nagpapasalamat na kami sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa amin sa mga susunod na panahon, O God. At Lord, dalangin din po namin, O Lord, na sa bawat halaga na aming ipagkakalob, Lord, ito po ay maging magamit upang ang salita mo nga po, Panginoon, ay patuloy na mapalaganap sa bawat taong hindi pa nakakilala sa iyo. At Lord, dalangin din po namin na ang bawat isa pong taong narito naway magamit bilang daluyan ng iyong mga salita, Lord God. Lord, maraming salamat. Purihin po kayo. Sambahin po kayo. Ito po ang aking sama-samang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
sa ating announcements. Midweek service po every Wednesday, 6:30 p.m. Muli po, patuloy po namin kayong inanyayahan na dumalo po ng ating midweek service. Diyan po, may nagsashare din po ng salita ng Panginoon. Nagdadasal po tayo hindi lamang po para sa ating sarili, kundi sa kabuuan po dito sa ating church, sa ating nation. And hindi lang po sa salita ng Panginoon tayo mabubusog dahil after po nun, meron din pong kainan. Next po. Sunday worship service every 9 a.m. Meron din po dito sa BDF Church, ganun din po sa ating Cadre Church, and sa mga hindi po makakadalo, meron po tayong sa FB page natin, naka-live po tayo. Next. Sa Men's Fellowship naman po, every Saturday, 6:30 a.m. and makipag-coordinate na lang po tayo kila Pastor Tito, kila Tatay Domeng. Next po, Women's Fellowship, every Saturday din po, 2:30 p.m. sa mga nanayan po natin dyan. Makipag-coordinate na lang po tayo kila Nanay Aida, kila Pastora Susan. And sa atin pong mga kabataan, ang next gathering po natin ng ating Youth Fellowship sa July 13, 2:30 p.m. Dito po sa BDF Church. And sa Kids Zone naman po natin, every Sunday din po, kasabay po ng ating simba dito. Sa kabila naman po, may mga nagtuturo pong mga teachers dyan sa kanila, nagtuturo po ng salita din ng Panginoon and may mga activities din pong ginagawa. And worship team practice every Saturday, 4:30 p.m. Welcome na welcome po lahat ng mga willing pong sumali sa atin pong music ministry. I-approach nyo lang po ang ating mga pastors, ang atin pong mga band leaders. And sa atin naman pong naganap nga po na collaboration ng youth and kids ministry kahapon. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumulong, sa lahat po ng mga nagbigay, nag-sponsor po. Purihin po ang Panginoon kasi naging matagumpay po yung gawain po namin kahapon. And yun lamang po, maraming salamat po ulit. Men, tayo po lahat ay makakatayo na para sa ating closing prayer. Praise God. Okay, so very timely yung preaching ni Pastor kanina, no? So don't worry, di ba? So wag tayong mag-alala. Kasi ako nakaranas din ako na nag-alala talaga. Lalo na nung after kong maoperahan, after 2 days, umalis si Ate Ana. So pumunta siya ng Israel at hanggang hindi pa rin nakaka-uwi. So last week nagtanong ako, kailan ka uwi? Sabi niya, baka 29. Pero kahapon, nagtanong ulit ako sa kanya, wala pa daw flight. So, ang sabi sa kanila ng airline sa iba July 11 na naman. Medyo nakakapag-alala lang, although peaceful ngayon doon kasi naka-ceasefire sa Israel. And sabi ko nga kanina sa mga kausap ko rin, sa mga kapatiran, hindi kasi natin alam, baka mamaya kailan na naman susumpungin ng init ng ulo yung Iran. Di ba? Anytime kasi pag naisipan nila, palipad na lang ng palipad, parang akala mo laging New Year. Pero praise God kasi safe naman po sila doon. Yun po yung kabutihan po ni Lord sa buhay po ni Ate Ana, na talagang sabi niya nga sa akin through text, trust God, sabing ganon. Trust God. Magtiwala lang tayo kay Lord, and mag-pray lang. Yun lang. So, naalala ko lang yung dating trainer namin nung nagte-training pa ako sa Lulier Pawn Shop. Sabi niya gano'n, no, don't panic. Everything is under control. Sabi nga ni Yorme, don't panic, it's organic. Di ba? So, yun. Ang message lang ni Lord sa atin kanina na ibinahagi ni Pastor, okay, don't worry. Kaya huwag tayong mag-alala. Ipag-pray lang natin kay Lord lahat ng alala na natin. At ngayong umagang ito, so bago tayo magtapos, isama po natin patuloy sa prayer si Ate Ana. Although safe po sila doon, pero ako nasa akin yung kaba yung kaba, yung worry nasa akin. At ang hirap po pala talagang maging nanay at tatay sa bahay, Kasi ako mag-isa yung nag-aasikaso sa mga anak namin.
So, naranasan ko kung gaano pala maging kahirap ang maging ina sa tahanan. Okay, so praise God. So, patuloy po natin pag-pray, si Ate Ana, at patuloy po natin pag-pray ang bawat isa. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin ay meron pong mga problema. Merong alalahanin. Ang walang problema po dito, siguro, sabi nga, baka hindi ka dito. Okay. So, lahat po tayo nakakaranas ng problema. Wala pa ho tayo sa langit para walang problema. Sa langit, wala pong problema talaga. Doon po ay peaceful, napakapayapa, napakatahimik, at talagang makikita mo lang unang-una ang glory lang talaga ni Lord. Yung kanyang Shekinah na glory lang. Wala nang iba. Amen. Hallelujah. Praise God, Lord God. We bless your name, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. We thank you, Lord God, sa mensahe mo, O Lord God, na ibinigay sa amin ng umagang ito, Lord God, na hindi kami dapat, Panginoon, na mag-alala sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok sa aming buhay. Bagkus, O Lord God, patuloy kami kumapit sa inyo. Patuloy kami, O Lord God, na manalangin, O Lord God, sa inyo, dumulog sa inyo, O Lord God. O Lord God, dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po, O Lord God, ang source ng lahat, O Lord God, source ng aming strength, source, O Lord God, ng aming hope, source, O Lord God, ng lahat ng pagpapala sa amin, O Lord God, source, O Lord God, ng aming pong kagalingan, ng aming kalusugan, O Lord God. Patuloy po namin, Panginoon, tinataas sa inyo, O Lord God, ang lahat ng aming problema, lahat po, Lord God, ng aming alalahanin, lahat ng aming niisip, O Lord God. Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, O Lord God. Kayo na po ang bahala, Panginoong Diyos. At patuloy na turuan mo kami, Panginoon Diyos, kung paano, Panginoon, na maging matatag bilang Kristiyano, bilang lingkod mo, Ama, sa kabila, O Lord God, ng kaliwat kanan, O Lord God, ng mga pagsubok sa buhay namin. O Lord God, patuloy tinatas sa amin sa iyo, Panginoon, ang buong kongregasyon ng Christ Harvest, O Lord God. Pagpalain mo kami patuloy, O Lord God, ang aming mga hanap buhay, O Lord God, ang aming pamilya, O Lord God, ang patuloy, O Lord God, na pagariin mo, O Lord God, ang pag-ibig sa aming tahanan, O Lord God. Kayo po ang manguna sa aming tahanan, O Lord God. Ang aming mga anak, O Lord God, ipalakihin mo, Lord God, na may banal na takot sa inyo at patuloy na maglilingkod sa inyo, O Lord God. Thank you, Lord. Patuloy po, ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi at patuloy, Lord God, na dalhin po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako na aming nabasa at napakinggan kanina, O Lord God, at pagbulay-bulayan namin, O Lord God, ito araw at gabi. Thank you, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My strength is in you, Lord. In you, it's in you. Ingat po My sa pag-uwi. life God is bless. in you, Lord. My hope is in you, Lord. My strength is in you, Lord. In you, it's in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. The power, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. And in the power of darkness, underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. And in the power of darkness, underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.
the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet.